Panginoon. Amen po ba? At kanina nga habang kinakanta natin 'to medyo na parang ako'y naiiyak dahil ang isang patunay niya ng hindi nagkulang ang Panginoon sa atin ay sa mga lalo na sa kanyang iglesia ay sa buhay ng ating mga manggagawa. Puwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon para sa buhay ng ating mga manggagawa? Ngayon po ay Pastor's Month, appreciation at salamat sa buhay ng ating mga manggagawa. Kaya minsan minute ko ang leaders para para pag-usapan ito dahil hindi po perfect ang mga pastor. May mga flaws, may mga puna. In fact, mas marami sa atin na mas magaling pa. Pero dahil yung ating ginagampanan ay pagtawag ng Panginoon, ay pilit at pilit at pilit natin ginagawa yung pinaka-best natin. In fact, ang pinakamagandang appreciation talaga sa isang pastor ay ang makita ang mga tupang nagmamahalan, makita yung body of Christ na pinagtitibay at pinamumuhay yung salita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula din po sa Romans 12. Ano po, bagamat tayo nasa Romans 14, babalikan na natin yon, titingnan natin din mamaya. But gusto ko pong ang main passage natin ngayon ay Romans 12 verses 9 to 10. Yamang ang ating itong buwan na to ay pagpaparangal sa buhay ng mga pastor na pinadala o mga kakilala nating pastor. Ano po? So, ang title po ng ating pag-uusapan ay the greatest of this is love. Romans 12 verses 9 to 10. Ano po, kung mapapansin niyo po, from chapter 1 hanggang chapter 11, itong mga nakalipas na ating mga binasa, ating MTM. Anyway, mag-ready po kayo sa Wednesday. Magpapa-recite yata si Pastor Joel ng memory verse ulit. So, yung ating memorize last Wednesday, lahat po yun, i-memorize yata, ano, yung Romans Road. Ano po, kung mapapansin natin yung binasa natin from Romans 1 hanggang chapter 11 ay puro doctrine, ano po, yung doctrine ng kasalanan, yung doctrine kung bakit tayo malayo sa Diyos, kung bakit tayo napahiwalay sa Diyos, yung doktrina ng kaligtasan, tinalakay din po doon. Kaya nga dito sa mga sa Book of Romans, wala nang Jews at wala nang Gentiles, iisa na tayo. But again, Romans 1 hanggang 11 talks about the doctrine. But ito pong Romans 12 onwards hanggang chapter 15 ay tumatalakay naman po sa duty natin bilang mananampalataya. Ano po? Doctrine, alam natin yan sa ating isipan, tinatanggap natin sa ating isipan, but Romans 12 talks about how we live doon sa doctrine na meron sa doktrina na ating nakilala, ano po, na ating tinatanggap. Kaya nga gusto ko po magbigay pansin dito po sa verses 9 and 10 ng chapter 12. Sabi po ng salita ng Panginoon, basahin ko po sa Magandang Balita, Biblia, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalang kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyong iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay? 2 verse lamang naman po ito. Pwede po kayong mag-unmute, ano po? So, mag-unmute po kayo, sabay-sabay po natin basahin, ano po. Sige po, mag-unmute po kayo at sabay-sabay po nating babasahin 'to. Sige po. Okay na po. 1, 2, 3, go. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo Kasuklaman masama ninyo at ang masama pakaibigin ng at mabuti. pakaibigin ng Magmahalang mabuti. kayo bilang magkakapatid. Magmahalang kayo bilang Pahalagahan magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Ito po in fact, ito po yung pinakautos nyo sa amin na hindi lang po kami lumago sa aming pag-aaral ng iba't ibang doctrines, ng iba't ibang belief, but lalo naming ipamuhay, Panginoon, yung aming paniniwala at ang aming pananampalataya. Kaya nga itong Romans 12 onwards, Panginoon, na aming babasahin, na aming binabasa, ay kami po yung nagpapasalamat dahil pinakita niyo po ang larawan ng isang body of Christ, Panginoon. At higit sa lahat, ay maipamuhay namin yung pagmamahalan namin sa isa't isa. Salamat sa inyong simpleng pagpapaalala at sa inyong mga salita, Panginoon. Hayaan niyo po na mai-apply namin itong aming pag-aaralan. Yamang humihingi kami sa inyo ng karunungan, ay i-grant nyo din po sa amin, Panginoon, yung willingness sa puso namin na sumunod. Kagaya po ng panalangin ng aming elder, ni Papa Ver, na kami ay masagawa namin, Panginoon,
yung aming pag-uusapan, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita minsan pa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. For sure, when we talk about love, meron po tayong iba't ibang definition. Ano po, yung iba, ang definition na yan ay dapat best, pag nagmahal ka, dapat ginagawa mo yan. Pag nagmahal ka, dapat nagbibigay. Iba't iba po tayong definition ng love. Ano po? At may iba't iba tayong prinsipyo when we talk about love. Ano po? Hindi ko po alam at hindi ko na po kayo iisahin when we talk about love kung ano po ang inyong pananaw dyan. And again, alam ko may iba't iba tayong pananaw. Ngunit may isang bata po na kung saan dahil nga po sa digital ages na meron tayo ngayon, minsan tinanong siya ng kanyang magulang, para sa iyo anong ibig sabihin ng pagmamahal? Kaya yung bata ay nagtataka, bakit siya tinanong ng ganun? Sabi ng bata kasi sabi ng magulang kasi nasa digital ages na kayo, alam niyo na mga ganito. Ngunit ikaw, ano ibig sabihin sa iyo ng pagmamahal? Ito pong batang ito ay nagtaka, inisip niya, napaka magdamag niyang inisip, kinabukasan po, itong batang ito ay nakita niya yung kapitbahay nila na lumabas at umiiyak. Kaya itong batang ito ay pinuntahan po siya, batang lalaki, pinuntahan yung matanda na umiiyak dahil sa personal na pinagdadaanan. At after po nung pumunta ng bata doon sa matandang umiiyak, bumalik siya sa kanyang tahanan. Tapos nung tinanong siya ng kanyang nanay, what did you say to say to our neighbor? Ano ang sinabi mo sa ating kapitbahay? Alam niyo po yung sagot niya ay napakasimple. Sabi niya, nothing. I just helped him cry. Wala siyang sinabi, wala siyang sinalita, kundi tinulungan lang niya o sinamahan lang niya na umiyak ng kanyang kapitbahay. And sabi niya, Mami, ito yung ibig sabihin ng love. Samahan mo siya sa kanyang sitwasyon. Not to judge him, not to question him, but to join sa kanyang pagluha. Ano po? For sure, malawak na usapin ito. Bakit? Pero tayong mga Kristiyano, meron tayong dapat na sinusunod when we talk about love. Di po ba? Meron tayong ginagaya, kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Dito po, sa ating binasa kanina sa 2 verses, 4 na bagay ang makikita po nating prinsipyo kapag tayo'y nagmamahal bilang mga mananampalataya. Una, you must love sincerely. Dapat po ang ating pag-ibig ay sinseridad. Sabi po ng verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Sa English po, ang ginabi dyan, be sincere. Ano po? Sincere. At kung pag-aaralan niyo po, yung pagkakagamit ni Apostol Pablo nung sinulat ito, ang sincere po ay kinuha niya sa Latin word. Ano po, ito po yung ginagamit sa Latin na ibig sabihin na sinisere. Sinisere. At ito pong, doon po kasi nung unang panahon, nagtitinda po ng jar. At itong jar na to ay dahil ginagamit, pangunahing paggamit sa pagkain nung unang panahon, ay napakahalaga po. Kaya, madami nagtitinda nan. Kaya lang, hindi lahat legit. Hindi lahat original. Maraming fake. Malalaman mo yung isang bagay na original noong panahon na yun kapag sinasabing sinisire. Sinisire. Ano po? At yun yung tinatalakay ni Apostol Pablo na dapat yung ating pag-ibig ay legit sa kapwa. Dapat sincere yan. Dapat maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasi tinalakay yung Romans 1, tinalakay yung Romans 2, hanggang chapter 11, tinalakay yung iba't ibang kasalanan, tinalakay yung nagpapalayo, at tinalakay kung gaano tayo kapalad o mapalad dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, verse chapter 12, dapat maging tunay ang inyong pagmamahalan. And how I wish and how I pray, ito po ay ating ina-apply na sa atin, sa Global Connection Dubai, punong-puno po tayo ng pagmamahalan. May iba't iba po tayo, may differences tayo, may iba't iba tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng kulay, yung iba dilaw ang gusto, yung iba pink, yung iba puti, magkakaiba tayo. Meron tayong iba't ibang pinapanood, may iba't ibang genre tayong gusto ng movie, magkakaiba. Ngunit, ang paalala ng salita ng Panginoon, sa kabila ng ating differences, dapat tunay pa rin yung ating pagmamahalan. In fact, ito nga yung ating pangalan, global connection. Connection sa isa't isa. Ano po? Kapag pumunta po kayo dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung saan tong shop na to, baka ito ay sa Quiapo o kung saan-saan,
dito po sa shop na to ay nagtitinda ng relo. Kaya lang ay yung relo ay genuine, fake watches. Hindi mo po alam kung genuine talaga o fake yung binebenta. Ano po, ang hirap naman pumunta dito. Genuine na, fake pa. Hindi mo alam kung totoong peke o peking totoo. Ano po. At ito yung iniiwasan natin at ito yung pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na maging tunay ang inyong pagmamahalan, hindi peke, hindi fake, kundi maging genuine. Ang pangalawa pong pagkagamit ni Apostol Pablo dito doon sa maging tunay ang inyong pagmamahalan ay hindi lang po sa Latin niya hinango, kundi ang isa pa pong ibig sabihin ay yung hypocrisy, yung hypocritos, na kung saan nung unang panahon ay ginagamit din yung mga maskara kasi alam naman po natin, hindi pa naman po kagaya sa panahon ngayon. Noong unang panahon may mga sikat na sikat yung mga mime. Ano po, alam niyo yung mime, yung walang salitang lumalabas. Ang tanging way lang nila to express kung anong nararamdaman nila ay maskara. Di po ba? Kukuha sila ng maskara, kung masaya ka, di masaya yung maskara, kung malungkot ka, di malungkot yung maskara. At ito isa ginamit ni Apostol Pablo na tayo ay hindi mapagpanggap, na tayo ay hindi tayo nagtatago, na kapag okay lang, kapag nakatalikod ay kaaway na natin. Hindi po 'yon. Ang tabi po diyan, para tayong hipokrito. Hindi po ba? Nung panahon ng pandemic na kung saan ay kahigpitan, mahirap 'yon kasi bawal lumabas ng walang mask. Pag pumunta ka sa mall, bawal kang hindi naka-mask. Pag nagja-jogging ka, dapat naka-mask ka pa din kahit napapagod ka. Ang hirap tumakbo ng naka-mask. Ang hirap nung panahon na 'yon sa mga sasakyan, di po ba? Dito sa bansang Pilipinas, hirap na hirap din po nung panahon na 'yon kasi sa mga sasakyan dapat may social distancing din at mga naka-mask din. Hindi ko lang alam kung anong bansa po ito, itong mamang ito ay to make sure ay binalot din niya yung kanyang sarili sa mask mula likod hanggang harap para hindi na siya mahuli. Ano po. Sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 22, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At alam po natin na lahat na ito po ay kinongclude ng mga salitang ito, yung 10 yung 10 commandments, di po ba? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos, pangalawa, ibigin mo ang alin daw po? Ang iyong kapwa. At ano ang kapwa? Sino yung kapwa? Ang kapwa po natin ay yung hindi tayo. Yung kasama natin sa bahay, yung kasama natin sa trabaho, yung kasama natin sa church, yun ang kapwa. Kaya ito ay isang utos na dapat ginagawa natin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pastor, ang hirap namang ibigin yan. Tama, mahirap talaga. Pero ito'y utos. Ito'y utos ng hari at lahat ng utos ng hari ay hindi dapat nababali. Di po ba? Ito'y utos ng ating Diyos. Ito'y utos ng ating Panginoon at dapat ito'y ginagawa. Sa church, nagkakaroon po ng disunity. 5 bagay, 5 things that cause disunity in the church. Una po, yung lack of communication. Yung walang komunikasyon. Kaya nagkakaroon ng disunity sa loob ng simbahan ay kasi kulang sa mga communication. At totoo po yan. Madami na pong churches ang nangyari sa mga ganyan. Ang sabi po ni Apostol Pablo din sa unang Korinto sa chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Na tayo po ay magkaroon ng connection, magkaroon ng communication, tamang communication para maipagpatuloy na preserve yung ating unity. Isang bagay pa po na nagko-cause ng disunity sa loob ng simbahan ay hindi lang yung lack of communication, kundi yung lack of direction. Na kung saan may kanya-kanyang direksyon. Ito pong nakalipas na linggo, nag-uusap kami mga pastor regarding po sa ating mga mission at sa ating vision na inaayos natin. Kahapon, na nagkaroon ako ng time na maka-fellowship ang Pastor Ronel to visit our mission and vision na napakagandang pangitain ng ating mga naunang pastor. At ito po ay ating muling bibisitahin at ating muling bubuhayin itong mission and vision natin. Dahil meron tayong direksyon. Lagi nga natin sinasabi, may dahilan ng Diyos kung bakit may Global Connection Dubai.
May dahilan ng Diyos kung bakit hanggang ngayon buhay ang Global Connection Dubai. Kaya iniiwasan natin tong lack of direction. Pangatlo po, na nagko-cause ng disunity sa church ay lack of prayer. Yung hindi na pinahalagaan ang pananalangin. Kaya nga po tayo, nagpapasalamat, meron tayo sa buhay ng ating coordinator, from time to time, pinapaalala yung mga bagay na kailangan nating ipag-pray. Ngayon po ay pagpe-pray natin ulit muli ang bansang Israel na ngayon ay nakakaranas ng kaguluhan at pinahalagaan natin ang panalangin kasi yan po ang isang bagay na nagko-cause ng disunity sa simbahan. Kaya nga po again, pinapaalala ko po ang bawat isa na inassign po ng ating prayer coordinator from time to time, every day, mag-send po kayo ng prayer request, ng praises, para maging updated po ang lahat sa mga nangyayari sa atin. Kagalakan at kasiglahan po namin na tayo po ay magkapanalanginan sa isa't isa. 5 things that cause disunity in the church: lack of communication, lack of direction, lack of prayer. Pang-apat po ay yung lack of meditation. Ito po yung ating MTM. Ano po? Ito yung ating My Today's Manna. Sana hindi lang pag Sunday nabubuksan ng Bible. Sana hindi lang pag prayer meeting nabubuksan ng Bible. Sana araw-araw, ano po? Kaya nga tayo may journal. Kaya nga yung ating MTM, advance na. Pag-pray nyo ako dahil 2024, ginagawa na po natin yung MTM natin the whole year para advance po ang ating MTN. Mga kapatid, kung meron mang isang way o best way to appreciate ang ating mga pastor, ay ito po yung wag nating ilayo ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Napaka-essential po ng salita ng ating Panginoon. Panglima, na nagkukos ng disunity sa loob ng simbahan ay lack of love. Ito po yung ating tinatalakay. Dahil sa ating mga differences, dahil sa iba't ibang age, hindi magkakaiba tayo ng age. Maraming churches nagsarado dahil po sa nawala ang pag-ibig nila sa isa't isa. Nawala ang pag-ibig, napabayaan yung pag-ibig, mas namutawi yung galit, mas namutawi yung pagpupuna, yung panlalait, yung pagkichismisan, na nalimutan na yung dahilan kung bakit may simbahan. Mga kapatid, ito po madami pa na pwedeng mag-cause ng disunity, ngunit ito po yung top 5 o pangunahing 5 na pwedeng mag-cause ng disunity sa loob ng simbahan. Sabi ni Johnny Erickson Tada, believers are never told to become one. We already are one and are expected to act like it. Tayo daw pong mga mananampalataya ay iisa na at dapat pinapamuhay natin. Sa kabila ng ating pagkakaiba, dapat pinamumuhay natin na tayo iisa na. We are member of the Universal Church and we are member of the local church, Global Connection Dubai. Kaya nga, sa ating pag-ibig sa ating kapwa, we must love, you must love sincerely. Dapat tunay ang ating pagmamahalan. Hindi po peke, hindi po naka parang maskara lang, kundi legit, genuine ang ating pag-ibig sa isa't isa. Pangalawa po, na tinuturo ng salita ng Panginoon, hindi lang sincerely, kundi we must love discriminately. You must love discriminately. Medyo mabigat itong term na to dahil sinasabi nga po natin na tanggapin natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa. Tama po yun. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng tamang pag-ibig. At sabi po ng ating binasa kanina, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Hindi po ibig sabihin ay kasuklaman natin yung isang tao. Hindi po ito yung tinatalakay ni Apostol Pablo, kundi ang tinatalakay po ni Apostol Pablo dito ay wag tayong gumaya dun sa mga masasama. Wag natin ikonsente yung gumagawa ng masama. Kasuklaman ninyo ang masama. At ang sabi ni Apostol Pablo ay pakaibigin ang mabuti. Kaya nga we must love discriminately. Dahil tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon. In fact, sa Old Testament, ito ibinanggit na din po nung tayo ay nag-MTM sa Book of Proverbs 8 verse 13. Sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayusan sa kasamaan. At ako ay namumuhay sa lahat ng kalikuan sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Ano po? So, ako ay namumuhay sa lahat ng kalikuan. Talagang kahit po ang Old Testament nagbigay ng tamang prinsipyo, ng tamang point of view. When we love, we must love discriminately. Hindi natin minamahal yung mga gawang hindi maganda, hindi nakakalugod sa ating Panginoon.
And there is love. God hates. May pag-ibig dito sa mundong ito na ayaw ng Diyos. At ito yung pag-ibig dito sa mundo. The love of things on earth. On earth. 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa akin. Simple lang ang paalala ng salita ng Panginoon. Avoid what is evil. Iwasan natin. Alam natin yan. Layuan natin. Huwag tayong mag-engage. Huwag natin paglalaruan. Avoid what is evil. At ano po ang antidote nun? And cling to what is good. Lumapit tayo dun sa magandang ginagawa. Mag-focus tayo dun sa mabubuting bagay. Yung mga makalangit ang ating isipin. You must love discriminately. Pangatlo po, na makikita natin sa dalawang verse na ating binasa. Hindi lang po sincerely, hindi lang po discriminately, kundi we must love, you must love, I must love intentionally. Intentionally, ano po. Sabi dito sa ating binasa kanina, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Ano po? Sa magkakapatid, hindi naman perfect. Ano po? May away minsan, merong hindi pagkakaunawaan, minsan ay dahil lang sa damit, mag-aaway na yung magkapatid, minsan dahil lang sa utos ng magulang, mag-aaway na ano po, hindi perfect. Pero at the end of the day, magkapatid kayo, meron kayong relasyon. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, na magmahalan kayo bilang magkakapatid. Hindi perfect yung kasama mo sa church. In fact, may times na magagalit ka dyan. In fact, may times na yung gagawin na hindi mo magugustuhan. Pero at the end of the day, magkakapatid tayo. Huwag tayong magsiraan. Iisa tayo ng pinaglilingkuran. Iisa tayo ng ating sinasamba. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Kaya nga ang tingin natin dapat sa isa't isa ay hindi pa tapos ang Diyos sa buhay na. Kahit ganyan yan, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay na. Dun sa isang book na nakita ko, meron daw silang yung mag-asawa ay meron isang ang tawag dito parang the will of responsibility, ano po. Magandang i-apply to, ano po, itong the will of responsibility. Saan ay yung pagpipilian lang ay him or her. Kasi minsan pag pagod ka na, hindi na nakakapaghugas ng pinggan, hindi na nakakapagluto, hindi na naasikaso. Ngayon, yan na lang daw po ang gagawin, ano. So, paikutin na lang kung kanino mapatapat ay yun ang gagawa, ano po. At para fair, ano po. Kasi pag ang babae magdedesisyon, 80% lagi tama ang babae, ano po. uh, uh, dito sa 1 Peter, sabi po ni Apostol Pedro, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. Alam niyo po, mababasa natin ang mga epistle na libro. Laging ang kanilang panawagan sa bawat isa sa atin ay panatilihin ang pagmamahalan sa loob ng iglesia. Ano po? Kung titingnan natin yung ating MTM ngayon po sa Romans 14, ay makikita po natin yung medyo mahaba, pero kung bibigyan natin ng simpleng outline itong ating MTM, kailangan nating i-embrace yung ating differences, ano po, sa Romans 14. Kasi may Hudyo at may mga Hintil. In fact, kung babasahin nyo yung genre ng Romans, kasi thesis paper ko po ang Romans eh. Kung babasahin mo yung genre ng Romans, itong mga Hudyo na insecure sa Hintil. Kasi nga naman, hindi naman sila belong dapat eh. Yun ang kanilang argument. Hindi dapat sila belong sa kaligtasan. Ngunit dahil mahabagin ng Panginoon, in-extend yung biyaya niya, praise the Lord, at nakarating sa atin, ay na-insecure itong mga Hudyo. Ayaw nilang tanggapin, mali kayo, may mga pagtatalong gano'n. Ngunit sa Romans 14, simula, in fact, chapter 11 hanggang sa mga MTM pa natin, di po ba? Verse 1 ng Romans 14, sabi, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya-kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Ano po sa verse 1? May gulay yung iba may gustong gulay ang kainin, yung iba may gustong iba ang kakainin, yung iba tanggapin, embrace differences. Ano po ang paalala ng Romans 14? At yung mga susunod na verses pa, makikita po natin yan.
Pangalawa, na magandang paalala ng ng Romans 14 ay establish relationship, hindi lang embrace differences, kundi establish relationship. Verse 13, wag na tayong matulos sa isa't isa, wag na rin tayo maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Verse 13, establish natin yung relasyon natin. At ito nga yung ating ginagawa ngayon. Salamat po sa ating mission department o sa mission team natin na ito yung ginagawa. Nag-establish talaga tayo ng relationship para ma-win sila ng gospel. Ano po? Kasi yun talaga ang disenyo ng Global Connection to Fire. Ma-establish natin yung ating relationship. Pangatlo, embrace differences. Pinapaalala ng Romans 14 na establish natin yung relationship. Huwag na tayong humatol. Wag na tayong maging dahilan ng pagkakatisod o pag-down ng isang tao. Kundi ang paalala din po ng Romans 14 enrich fellowship. Pagyamanin ho natin yung mga fellowship natin. Ano po? Walang sino man sa atin na bubuhay o namamatay para sa sarili lamang. So verse 14, chapter 14 kasi may iba't ibang mga issue na tinalakay sa mga differences, sa mga pagkakaiba. At ang paalala ng salita ng Panginoon, extend natin yung love na meron tayo, embrace differences, establish natin yung relationship, at pagyamanin po natin yung iba't ibang fellowship na meron tayo, enrich fellowship. Why? Because the devil does not fear a big church. He fears a united church. Hindi natatakot ang kaaway kung malaki man yung church na yan. Hindi natatakot ang kaaway kung maganda man yung building na yan. Pero ang kinakatakutan ng kaaway natin sa mundong ito ay yung simbahan na nagkakaisa. Kaya nga, we must love intentionally. We must love intentionally. Na kahit may iba't ibang journey na meron yung ating kapwa, mahalin po natin sila. Mahalin natin. Kagaya ng pag-ibig ng Panginoon. Una, we must love sincerely. We must love discriminately. We must love intentionally. Pang-apat po at panghuli, we must love honorably. Hindi lang intentionally, kundi honorably. Sabi po ng huling bahagi ng verse 10. At pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Medyo mahirap gawin, pero utos po ng ating Panginoon na pahalagahan yung iba higit pa sa pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. Hindi ko po alam kung meron na po dito na nakapasok sa mga hearing, sa mga hukom, na kahit yung judge doon ay hindi maganda ang mukha, na minsan yung judge doon ay hindi pabor sa mga gusto mo mangyari. Pero nung sasabihin mo pa rin sa judge, your honor, ginagalang mo pa rin, di po ba? Na kahit hindi pabor ang gusto mo marinig, kahit hindi maganda, at sasabihin mo pa rin, yes, your honor. Yes, your honor. Kasi ginagalang kita. Mga kapatid, love is a commitment that you make. It is not a feeling. Yung pag-ibig na meron tayo sa ating kapwa, sa isa't isa, ay ito po yung commitment natin. In fact, ito yung tema natin, Together We Grow. Together We Grow. Ito yung tema natin. At ito yung commitment natin sa isa't isa. Na tayo po ay tulong-tulong sa paglago, tulong-tulong sa pagkakakilala sa Panginoon, tulong-tulong sa iba't ibang ministeryo, tulong-tulong sa pag-abot ng mga taong wala pa kay Kristo. Together we grow. Why? Because ang unang umabot sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang may commitment sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, we must love sincerely, we must love discriminately, we must love intentionally, at sa kabila ho ng ating pagkakaiba-iba, ang utos po ng salita ng Panginoon, we must love honorably. Honorably. Kaya po yung ating the greatest of this is love. At kung may mensahe lagi ang isang simbahan, ay yun yung pag-ibig ng ating Panginoon. Mamaya po sa ating pong pag-uusapan o sa ating simpleng small group o discussion, ay magandang tingnan muna natin questions to ponder. What role does forgiveness play in loving your neighbor? Ano ang magandang ano yung role ng forgiveness para mahalin natin ang ating kapwa? And how can we cultivate
paano natin pagyayamanin o paano natin poprogramahan yung ating pagpapatawad, yung forgiving attitude kapag meron, pag na-meet natin o may nakatagpo tayong hindi kauna-unawa. Pangalawa po na tanong ay, are there specific goals or intentions you can set for yourself to become a more loving and compassionate neighbor in your community? So, dalawang tanong po ang ating pag-uusapan mamaya sa maikling oras. At wag po nating kalimutan mga kapatid, na yung pinaka-applied obedience natin dito sa Book of Romans. Babasahin ko po ulit. Ito po ang pinaka-applied obedience natin. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyong masama, at pakaibigin ng mabuti, magmahalang kayo bilang magkakapatid, at pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong paalala. Yes, may iba't iba kaming mga gusto, may differences kami, Panginoon. Meron kaming iba't ibang mga gusto. Ngunit tinawag niyo po kami upang kami maging mensahe ng inyong body of Christ, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala ng Book of Romans, kung saan ay nakita namin yung inyong habag at biyaya na inyo pong in-extend sa amin. Salamat, Panginoon. At hayaan niyo naman na sa mundong ito kami naman ang magdala ng mensaheng yun, ng hawa, habag, at ng inyong biyaya, Panginoon. Una, maipakita namin ito sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang. Pangalawa po, sa aming mga kasamahan sa church. Pangatlo po, Panginoon, ay sa mga taong wala pa pong relasyon sa inyo. Mapakita po namin itong pag-ibig na merong kami dahil po sa inyo, dahil kayo po ang unang umibig sa amin, Panginoon. Nawa ay tulungan niyo po ang bawat isa sa aming sa inyong simpleng paalala sa amin. Mahirap, may mga pusong nasaktan, may mga pusong nasugatan, may mga pusong hindi po tanggap yung iba't ibang sitwasyon. Ngunit ito po yung inyong salita, Panginoon. Kayo po'y hari ng mga hari. Kailangan po naming dinggin ang inyong salita, Panginoon. Nawa, maipamuhay namin ito, Panginoon. Tulungan niyo kami. Gabayan niyo kami, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun. Salamat po Pastor Paulo sa mensahe, sa paalala na ang Kristiyano ay mapagmahal. Ang pag-uugali ay hindi dapat kumikilos bilang bahagi o pagsusuot ng maskara, ngunit isang tunay na pagpapahal.